Mulat na ang magkakapatid na buhol na kailangang tumulong sa pamilya para makaahon sa kahirapan. Kahit bakasyon sa eskwela ay hindi sa pagtatrabaho bilang mga batang sakada sa mga kampo o taniman ng tubo. Tulad ni Henward, hindi nga ako makapaniwalang edad 8 na siya dahil maliit. Dala raw ito ng maaga niyang pagsabak sa pagbubuhat ng mabibigat. Pero itong si Henward, sa gitna ng mainit at malawak na tubuhan, ay nakikipagsabayan na sa mga matatanda sa buhatan. Sakit sa tiil ko, gobra ko, wala chinilas. Gusto ko mag-eskwela, balik ka dito sa amon. Gusto ko nang magtatapos sila mag-aaral na hindi naman nagtrabaho sa sa kampo. Kahit naghihirap at nagsasakada, ay sinasabayan pa rin nila ng pag-aaral. At para makapasok lamang sa eskwela ay naglalakad ng nakapaa o sira-sira ang mga tsinelas. Tulad ng mga batang sina Hinward, 10 ng kanyang mga magkakapatid. Pero lahat sila at 300 pang mga kabataan mula dito sa Bacolod ay bibigyan po natin ng bagong mga tsinelas na magagamit nila para naman maganda ang pakiramdam nila sa kanilang mga sarili, hindi po ba? O mga bata, handa na ba kamo sa inyong mga bag-o na tsinelas? Okay! Sino nagtatrabaho sa kampo? Wow, ang dami oh. Sino ba ang may pinaka-maduming paa? Ito, madumi pero walang mga sugat-sugat. Itong kay Hinward, medyo malinis pero sugat-sugat naman. Ano kaya sa palagay nyo? Maghati na lang kayo? Okay ba sa iyo yun? Wow! Salamat sa mga tumulong. Dahil sa iniambag ninyong oras at mga tsinelas, darating din ang araw na wala ng bata mula Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapaa. Hanggang sa ulitin, walang maaaring pumalit sa ating ina. Siya ang the best sa halos lahat ng bagay. At ang mga sakripisyo na handa niyang gawin para sa anak ay wala nang makagagawa pa kung hindi tanging siya lamang. Kaya nga, kahanga-hanga kung paanong ang isang yaya ay handang magsakripisyo at mag-alay ng pagmamahal sa mga batang hindi naman siya ang nagluwal sa mundo. Pero itinuring niyang tunay na anak. Yan ang kwento ni Basyon, ang the best inang yaya. Kasi ako naman lang nag-ano sa ila, nag-alaga. Parang mga anak ko na sila. The best magbigay ng pagmamahal ang isang ina. Walang kondisyon at alintana. Wala ring panahon at pagkakataong pinipili. Pero ang magkapatid na Roro at Ryan Dacudaw ng Davao City, maging ang kapatid nilang si Camille na nasa ibang bansa, nakaranas ng pagmamahal at pag-aruga na kahit galing sa ibang tao, maihahalin tulad sa ibinibigay ng isang tunay na ina. Hindi pala talaga kayo taga Davao, taga Silay kayo sa Negros. Ako, Paano kayo napadpad ng Davao? papunta ko dito ng Laulaya. Para mag-alaga? Mag-alaga sa ila. Okay naman sa inyo mag-alaga ng bata? Okay lang. Mahilig kayo? Opo. Taong 1978, nang magsimulang magtrabaho bilang yaya si Salvacion Porcel o Yaya Basyon. Mabilis na napamahal sa kanya ang mga alagang sina Roro at Ryan Dacudaw, anak ng mag-asawang Bobby at Leia. Siya nag-take care sa amin and teach sa amin ang mga values. Maging ang bunso nila noong si Camille na ipinanganak noong 1997, siya ang nag-alaga. Pati daw yung mga paniniwala mo na kapag kumikidlat, kumukulog, magsisindi ka ng kandila. Oo, magsindi daw ng kandila. Mag-stop daw ang kidlat. Mga galing mo, Yaya! Hello. Pero isang taon matapos ipanganak ang bunso,
Napatay sa pagkakabaril ang kanilang inang si Lea. Malungkot. Matagal kang naka-recover ka na. Paano mo dinesisyonan na manatili ka dito sa pamilya Dakudaw? Nawa ko sa kanila. Ay, yung si Roro, baka mag-alis si nanay kay wala na si mami. Sabi ko, hindi ko mag-alis. Mamiss ko man sila kung hindi ko makita. Sa gitna nga raw ng ganitong mga klaseng pagsubok, nakikilala ang tunay na pagkatao mula sa pagiging the best na yaya. Sinubukan ni Basyon na tumayo bilang isang ina. Dito kay Roro, ito ang unang-unang mong inalagaan. Ano ang natatandaan mo na palaki mo sa kanya? Yung mag-alis ako, pagbalik ko may pasalubong ako sa kanya. Mga toys. Ever since nung maliit pa ako, like kapag umalis siya, malala ko sinasabihan siya like, nanay something. Yung something na yan, yun yung pasalubong. Kaya pag umuwi, kapag may dala na siyang something ko. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng pag-aalaga ng tatlong bata? Yung kasakit. Ginabantayan ko hanggang maaga. Hindi ako makatulog. Kaya hanggang ngayon, sa edad na mahigit 60, ni hindi na nakapag-asawa ang kung tawagin na nila ngayon si Nanay Basyon. Dahil malalaki na ang mga alaga, sina Roro at Ryan pawang may sarili ng buhay. At si Camille nasa ibang bansa naman. Para sa pamilya Dakudaw, the best na yaya sa buong mundo, si Nanay Basyon. Ang pagmamahal mo sa kanila parang pagmamahal na rin ng isang ina, no? Kasi ako naman lang nag-ano sa ila, nag-alaga. Parang mga anak ko na sila. So, Roro, paano siya bilang nanay at yaya all together? Instinctively, I lean on her na one times, especially mga younger years ko. So, mahal niyo siya? Yeah. Nay, bakit kayo naiiyak? Dali ako makaiyak. Madali ka mag-iyak? Pag silang dalawa na nagsasalita? Ha? Yeah. Pero alam mo naman, di ba, yaya, na mahal ka nila. Alam ko. O, kaya hindi mo na sila kailanman iiwan. Hindi. O, ayan, ang mga magnananay, di ba? Make way for the STI Academy.